إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang ating paksahin patungkol sa the reality and the creed of the Shia, the rejectionists. Ang katotohanan at mayroong kung anong mayroong paniniwala ang mga Shia, kung saan sila yung tinatawag ngayon na mga Rafida. Una, ano ang ibig sabihin o pakahulugan ng Shia? Ang pangalang Shia sa terminong salita, ang Shia o Tashayyu o Mushayya sa lengguwahe, ito ay napapalibutan ng iba't ibang kahulugan tulad ng sinasabi nilang mutaba'ah, kung saan nangangahulugan ng pagsunod o following, o sinasabi nilang itong munasara, ibig sabihin pagbibigay ng tulong, pagbibigay ng katapatan, halimbawa sa isang namumuno o sa isang pangkat. Ito'y tinatawag na munasara. O minsan ito ay tinatawag niyaong pagsang-ayon sa mga opinion, na tinatawag din wal muwafaqatu bi ra'i at wal istima'u ala amr, ang pagsang-ayon sa mga bagay at mga pangyayari. So ito ang mga ibang kahulugan na sinasabing Shia. Ngunit kung iyong susuriin sa pamamagitan ng pangwika nito na agham, ito ay ang salitang Shia, ito ay nangangahulugang pagsunod at pagbibigay ng tulong o katapatan. Subalit, kung nagpo-focus ka sa kahulugan nito at pagkatapos ay suriin mo ang iba't ibang pangkat ng Shia, matatagpuan mo na hindi tama at imbalido na tawagin silang Shia. See? Kung sisiriin mo ang kahulugan ng halimbawa ng Shia ay pagsunod o pagbibigay katapatan sa isang kinikilalang namumuno tulad ng mga Shia na kinikilala nilang sundin si Ali radhiyallahu anhu, ay hindi ito nararapat iugnay ang pangalang Shia sa kanila at imbalido na sila ay tawaging mga Shia. Mula sa pangwikang salita. At bakit? Sapagkat sila ay hindi tagasunod ng mga may bahay, ng sugo o ni Ali radhiyallahu anhu sa katotohanan, kundi sila ay mga nasa kalagayang taliwas ang kanilang mga ginagawa sa gawain ng pamilya o may bahay ng sugo ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taliwas din sa ginagawa ni Ali radhiyallahu anhu ang kanilang mga gawain. Kaya gaya ng sabi natin, hindi nararapat sa kanilang tawagin silang Shia, sapagkat ang kahulugan ng Shia ay ang pagsunod, following, or pagbibigay ng aid or help o ng katapatan. So hindi nararapat sa kanilang tawagin Shia, kaya naman sila tinawag sa panahon natin ngayon na sila ay mga Shia kuno, ngunit sila ang mga Shia kung saan sila ay mga Rafida, no? Sila yung mga mapagsalungat, sila yung mga sinisira nila ang katuruan ng Quran at Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga
tinatawag ding mapadlinlang, mapandaya, mga sinungaling. So, kung makikita mo at susuriin mo ang kanilang mga gawain sa panahon natin ngayon, ay hindi sila dapat tawagin siya sapagkat salungat sa may bahay o kay alir dahil ang gawain ng mga ito. Gayunpaman, kahit na ang salitang siya sa anyong hagham na pangwika, ang salitang siya ay hindi nararapat din sa kanila. Maging sa anyong agham na pangwika, ang salitang siya ay hindi rin nararapat sa kanila. Minsan, tinanong si Sharik bin Abdullah rahimullah, minsan tinanong si Sharik bin Abdullah, isang tabi'in ito, isang tabi'in. Ibig sabihin, pagkatapos ng mga sahaba, ang kasunod ay tabi'in, pagkatapos ng mga tabi'in ay tabi'in. Ibig sabihin ng mga tabi'in ito ay mga anak ng mga sahaba. No? Okay. So, karamihan anak ng mga sahaba ang mga tabi'in. Karamihan. Okay? So, tinanong si Sharik bin Abdullah na kung isang tabi'in. Sabi niya, sino ang higit na mahusay o mabuti? Si Abu Bakr o si Ali? So, sinabi ni Sharik bin Abdullah rahimullah, siya ay nagsabi, sabi niya, si Abu Bakr. Ang isang nagtanong, sabi niya, sinasabi mo ito na si Abu Bakr magaling? So sabi niya, takulu hada wa anta Shia wa takulu hada wa anta Shia. Sinabi mo ito samantalang ikaw ay Shia? Sabi niya, oo. Man lam yakul, sabi ni Sharik bin Abdullah, man lam yakul hada falaysa Shia. Ang sino mang hindi magsabi nito, siya ay hindi Shia. See? At sinabi niya, ako ay sumusumpa sa Allah. Sinabi ni Ali radhiyallahu, ala inna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Ako ay sumusumpa sa Allah. Ang pinakamahusay, sabi ni Ali radhiyallahu, sa ummang ito, pagkatapos ng sugo ay si Abu Bakr at pagkatapos ay si Umar. So ito sinabi ni Sharik bin Abdullah na narinig niya kay Ali kung saan nandoon siya noon sa Al-Kufa, na sinabi niya ito, na narinig niya ito kay Ali radhiyallahu, na kung saan walang pinakamagaling sa umma pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maliban kay Abu Bakr at kay Umar radhiyallahu. Sa makatwid, paano natin itatakwil ang sinabi ni Ali na ito na walang pinakamagaling sa umma, pinakamahusay, mabuti pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakr at si Umar radhiyallahu? Paano natin itatakwil ito? Gayo ang mga Shia ay itinatakwil ang ganitong paniniwala na ang pinakamabusay lamang sa kanila ay si Ali radhiyallahu. So sa makatwid, paano natin itatakwil ang salitang ito ni Ali radhiyallahu? At kung hindi natin ito tatanggapin, lumilitaw na si Ali radhiyallahu ay sinungaling. Wallahi, ma kana kadiba. Ako'y sumasumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala na si Ali radhiyallahu ay hindi ito isang sinungaling. Ang salaysay na ito ni Ali radhiyallahu ay mayroon higit ito na 80 na salaysay. Gaya ng sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah na si Ali ay tumayo sa mataas na platapormang sermonan. Ibig sabihin, ito'y pulpito. Sa Al-Kufa ito nangyari sa Iraq at sinabi nga sa hadith na nabanggit natin sa salaysay na kung saan mula ito kay Bukhari at iba pa, na walang magaling o mabuti pagkatapos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban kay Abu Bakr at kay Umar radhiyallahu. Hindi lang iyan. Ito rin ay isinalaysay mismo sa kanilang aklat ng mga Shia.
Tulad ng aklat na tinatawag na Tawqiyah Shushafi, no? Tawqiyah Shushafi, Volume 2, 428. Sa aklat na Tawqiyah Shushafi, Volume 2, 428, ito rin ay nabanggit ang ganitong uri ng pagpapahayag. Itong imam na ito na si Sharik Bitabi'in, tandahan ang kanyang sinabi na ang sino mang hindi tagasunod ni Ali ay hindi siya dapat tawaging Tashayo o Shia. Dahil ang ibig sabihin ng Shia sa katotohanan ito ay nangangahulugang mutaba'a, tagasunod, o kaya naman nagbibigay tulong o suporta o katapatan. Nang dahil dito, ang sino mang hindi tinatanggap ang salita na ito ni Ali radhiyallahu anhu, sila ay nagkukunwari lamang ng tagasunod ni Ali. Kaya sila ay tinawag na Rafida. At ito ay nabanggit. At ito ay nabanggit ng mga salaf. Tulad na nabanggit kay Al-Baghdadi, Al-Isfirani, Al-Farmani, Abul Hasar Al-Iraqi, at iba pa. So ito ay nabanggit din sa kanilang mga aklat na ang sino mang hindi naniniwala sa salita ni Ali radhiyallahu anhu na ito ay hindi sila dapat tawaging mga Shia. So hindi lamang iyan, kahit na ang mga tagasunod ng mga may bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan tinatawag silang Shia kuno, sa simula ay mas minabuti nilang iwanan ang tinutukoy o tinatawag o titulong Shia dahil sa pagpapakita nila ng pagpasalamat sa Islam nitong mga nagkukunwaring sila'y Shia, na kung saan ang may bahay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay minabuti nilang iwanan na ang titulong katawagang Shia. Ang pagsunod sa Ahlul Bait, mas minabuti nilang hindi na sila tawaging Shia ng mga naunang Shia. Iniwanan nila ang pangalang ito nang may salatang Shia ay nagiging titulo ng mga Rafida na kasi. At isinasalita at tinawag nila ang kanilang mga sarili na lamang na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nagbalik sila sa Ahlus Sunnah wal Jamaah na sila'y tawagin. Sa Quran, ang salitang Shia at kahulugan nito ay mayroon ito na nakahayag na 12 aya sa banal na Quran. At ang iba sabi nila ay mayroon pa ditong karagdagan. Ngunit ang 12 aya na ito ay malinaw pati ang kanilang pagkahulugan. At ang kanang tafsir ay nagsabi na ang ngalang Shia sa Quran ay mayroon itong 4 na anggulo. Isang anggulo na tinatawag na sekta, na kung saan may 4 na bersikulo ito na nangangahulugan ng Shia ay sekta. Una, matatagpuan natin ito sa chapter 6, verse 159. Chapter 15, verse 10. Chapter 28, verse 4. At ito rin ay tinatawag na kung saan ang kahulugang Shia ay mula sa angkan o pamilya, na matatagpuan din natin ito sa chapter 28, verse 15. Minsan ang Shia ay nangangahulugang sa isang partikular na tao na may kinalalaman hinggil sa pananampalataya. Ang taong ito ay maaring binabalaan o bibigyang kaparusahan o pinaparusahan o ano pa man. Halimbawa na matatagpuan natin sa chapter 19, verse 69, chapter 54, verse 51, chapter 34, verse 54, chapter 37, verse 83. Minsan naman ito ay tinatawag na descending desire, na kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala
na ilagay sa ating sarili o sa ating isipan o lambungan tayo ng pagkalito o anumang pagnanasa ay kayang gawin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tinatawag din itong kahulugan ng Shia, kung saan matatagpuan mo naman ito sa chapter 6 verse 65. Karamihan sa mga Shia, sila ay nahihilig sa pagbibigay ng talata sa Quran sa paraang panlilinlang. Sa paraang panlilinlang. Ibinibigay nila ang mga talata sa paraang panlilinlang. At binibigyan nila ito ng pagkahulugan o interpretasyon nila, ito na may kamalian upang linlangin nila ang tao. Upang maakop pa nila na sila ang nasa tamang patnubay, maliban sa kanila ay wala ang nasa tamang patnubay. Halimbawa, ang sinabi nilang katanggap-tanggap manapanatili ng kanilang sekta, upang mapanatili nilang tama ang kanilang sekta, dito ay gagawa sila ng baluktot, pagpapaliwanag, no? Mula sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, maako lamang nila na ito ay para sa kanila ang talatang ito, bagamat kahit hindi. Halimbawa kung ano ang nasa kanilang aklat, doon sa aklat ng tafsir, no? Matatagpuan mo sa banal na Quran sa chapter 37, verse 83, na kung saan si Ibrahim ay sumunod siya sa pananampalataya o sa matuwid na landas. Mababasa niyo sa 37 chapter 37 verse 83 na si Ibrahim ay sumunod din sa ganung matuwid na landas. Then after that, sinabi nila ang aya na ito, inna Ibrahim min siyati Ali. Sabi nila, katotohanan si Ibrahim ay tagasunod ni Ali. Pinalitaw nila ang aya na ito na si Ibrahim sa banal na Quran chapter 37 verse 83 na si Ibrahim ay sumunod sa matuwid na landas. Ito ay sinunod niya ang matuwid na landas na ito o patnubay o ano pa man na nakalagay dito sa banal na Quran na interpretasyon ng ating mga scholar. Inna Ibrahim min siyati Ali. Katotohanan si Ibrahim ay tagasunod ni Ali. Ito ang inilagay nila. Ang bersikulo, sinabi nila dito na si Ibrahim ay tagasunod ni Ali, kung saan matatagpuan ito sa kanilang tafsir, Al-Burhan, no? Sa Al-Burhan, Al-Bahrani, Al-Tafsir Al-Kummi, Ajlisi Bihar Al-Anwar, Safinatul Bihar Al-Kummi, Al-Ma'alim Safatil Bahrani, Majamil Bahrain Liturihi. Matatagpuan nyo sa mga aklat na yan sa kanila na ang interpretasyon nila sa versikulong yan ay pinatungkol nila na si Ibrahim a.s. ay tagasunod ni Ali. Samantalang ang versikulong ito ay patungkol kay Ibrahim kung saan siya'y sumunod sa landas ni Noah a.s. Kay Noah, siya sumunod na landas. Sumunod sa ganung pananampalataya ni Noah. So, ibig sabihin, ito ay isang malinaw na pandaraya ng mga Shia. Kung kaya naman sila'y tinawag ng mga rapida. Can you imagine, inilagay nila ang aya na ito, imbis na kay Noah ang aya na ito na sumunod sa landas si Ibrahim, sumunod siya sa landas na nakalagay dito, ito'y landas ni Noah a.s. Inilagay nila ang aya na ito kay Ali na si Ibrahim a.s. ay sumunod kay Ali radhiyallahu anhu. Ito'y maliwanag na isang pagsisinungaling. Sinisira nila ang aya ng banal na Quran. Nililinlang nila ang mga tao sa ganitong sitwasyon. Ito ay malinaw na isang pandaraya. Nagbibigay sila ng pakahulugan na pansarili nila bilang isang pandaraya. Ayon sa tafsir ni Ibn Kathir, makikita natin ito ay kay Noah a.s. Ang pagsunod sa landas ni Ibrahim a.s. ito ay patungkol kay Noah a.s. Matatagpuan natin yan sa tafsir Ibn Kathir, Qurtubi, Tabari, Ibnul Jawzi, at iba pang mga
aya na ito ay patungkol kay Ibrahim sa pagsunod sa landas ni Nuh alayhi salam. Matatagpuan pa natin sa iba ang aya na ito na patungkol kay Ibrahim kung saan ang sinusunod niya ang landas ni Nuh alayhi salam. Ang pangalan siya sa sunna naman, nabanggit natin sa Quran, mayroong 12. Ang ibang scholar sabi nila ay mayroon pang itong iba na karagdagan. Ang pangalan siya sa sunna naman ay nangangahulugan ding pagsunod tulad ng binanggit sa ayat kay Ibrahim. Tulad din na nabanggit sa hadith ni Imam Ahmad patungkol sa isang tao na si Dzulquwaisiyah at Tamimi, ang unang rebelyon, ang nagtatag ito ng Khawarij na sect, kung saan ito'y nagsabi sa sugo, "I'dil ya Muhammad, maging makatarungan ka Muhammad sapagkat nakita ko na hindi ka makatarungan." Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi patungkol sa taong ito, "Sayakulu lahu Syi'a yata'ammakunna fid dini hatta yakhruju minhu." Sayaqul lahu Syi'a yata'ammakunna fid dini hatta yakhruju minhu. Siya ay may tagasunod kung saan sila ay nagmamalabis sa relihiyon to the extent to get out of it. See? So dito sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Shia, siya ay may tagasunod kung saan sila ay nagmamalabis sa relihiyon. So tagasunod sa sunna, makikita mo ang kahulugang Shia ay tagasunod. Ang hadith na ito ay mula sa Musnad ni Imam Ahmad rahimahullah volume 12. At ganoon din sinabi ng anak ni Imam Ahmad rahimahullah na si Abdullah ay nagsabi, mayroon pang iba mga narration nito na katulad ng mga ito at katulad at kahawig pa ng mga iba at malapit sa bawat isa. At ito ang mga hadith na ito ay mga otentibo aniya. At sinabi rin ni Allama Ahmad Shakir, ang isnad nito ay sahih. At sinabi rin ni Albani rahimahullah, isnadahu jayyid. Ang isnad nito ay mabuti. At ang mga narration nito ay mapagkakatiwalaan niya. Ganon din sa mga taong nagtatakwil sa qadar. Mula sa hadith na isinalaysay ni Abu Dawud rahimahullah, ang sugo ay nagsabi sa mga ito, wahum Syi'atu Dajjal. Sila ang tagasunod ni Dajjal. So malinaw, ang tagasunod o pagsunod ay Shia. Sa sunna, ito'y nangangahulog ang tagasunod o pagsunod. Wahum Syi'atu Dajjal. Sila mga nagtatakwil sa qadar, sila ay tagasunod ni Dajjal. So ang kahulugan ng Shia ay tagasunod at nagbibigay tulong o katapatan. Ang mga Shia ay nagsasabi para sa kanila, ito ay tagasunod. Mismo sila ay sinasabi tagasunod. Ngunit ito ay may karagdagan sa kanila. Kapag sinabing tagasunod, sila ay tagasunod lamang ng kanyang ni Ali radhiyallahu anhu o ng may bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa na sinasabi nila na sinabi daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kanilang mga aklat, nalilikom nila na sinuturing din mga hadith, na sinabi daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Pastagfartu aliyin wa syiyati." Ako'y humihingi ng tawad para kay Ali sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, at sa kanyang mga tagasunod. Qala al-Ukhayli rahimullah, there is no basis for this narration. At sinabi niya, wadakharahul Kalani min al-ahadithi mawdu.
Sinabi niya na fabricated ang hadith na ito. Ito ay hinbento na hadith. Walang katotohanan. Na sinabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sinabi nila na pinalalabas na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalim mislu sajaratin an asluha wa aliyun far'uha wa syi'atun warakuha warakuha. Ang aking halimbawa, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi nila sa kanilang nalikom na hadith, sa kanilang aklat, ang aking halimbawa ay katulad ng isang puno at si Ali ang mga sanga at ang mga Shia, ang tagasunod ni Ali, sila yung mga dahon. Sinabi ni Ibnul Jawzi rahimullah, ito ay imbento rin na hadith. Imbento na hadith, walang katotohanan. Ito ay gawa-gawa lamang na hadith. Ganon din sinabi din ito ni Imam Shawkani rahimullah. Sinabi din daw ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ali radhiyallahu ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta wasiyatakatil jannah, ikaw at ang iyong tagasunod ay sa paraiso. Sinabi ni Ibnul Jawzi rahimullah, itong hadith na ito ay imbento. At sinabi din ito ni Imam Dahabi na ito ay imbento. Ganon din sinabi din ito ni Imam Shawkani na ito ay imbento. Pero kung for the sake of argument, sasabihin natin ang hadith na ito na otentibo na ang tagasunod ni Ali ay paraiso, alhamdulillah. Kung susundin natin si Ali radhiyallahu anhu, malamang tayo nga ay pumasok sa paraiso sapagkat sila ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapasok sa paraiso. So, ibig sabihin kung bakit makakapasok sa paraiso si Ali dahil sapagkat siya sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For the sake of argument, makakapasok tayo sa paraiso kung susundin natin si Ali. Ngunit, kung taliwas kay Ali ang iyong gagawin, ipagmamalaki mo ba na ikaw ay makakapasok sa paraiso? Ngunit tandaan natin ang hadith na ito ay imbento. Ang pangalang Shia, ang kahulugan nito mula sa aklat ng hadith, sa kanila ang Shia, ito ay katangiang inuukol nila sa sugo. Katangiang inuukol nila sa sugo sa 12 imamay, tulad ni Ali, Al-Hasan, Al-Husayn, and the rest. Ang terminong Shia ay muli inuulat tulad ng isang terminolohiya na tumatayo upang itong makilala ang kanilang sekta. Ang kanilang paniniwala, ang kanilang mga imam, kung saan sinasabi nila na ang sugo ang unang nagtanim ng butil ng tasyayyo. Hanggang sa ito ay diligin, hanggang sa ito ay lumago, nabuhay, ito ay tulad ng sinabi sa aklat ni Usul Kafi na ito ay fabricated na hadith. See? So makikita mo ang kanilang mga hadith, halos ito ay mga invento, fabricated. Bakit? Upang wasakin nila ang pananampalatayang Islam. So paano sila tatawaging tagasunod ni Ali? See? Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ang unang nagtayo ng tasayyo. Siya ay katulad ng itinanim niya, ito na parang butil. At para itong butil na tinanim at diniligay, hanggang sa ito ay lumago. Sa tatagpuan ito sa aklat ng Usul Kafi, sa kanilang aklat na kung saan ito ay fabricated na hadith. Invento, gawa-gawang hadith. Hindi lang yan. Sinabi din nila na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah akhada mihitakan nabiyyun ala waliyah Ali wa akhada ahdan nabiyina ala waliyati Ali. So sinabi daw ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah akhada mithaqan nabiyina ala wilayati Ali wa akhada ahdan nabiyina ala wilayati Ali. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagtakipagtipan kuno sa lahat ng mga propeta o sugo na pinagbilin niya na palaging ipangaral nila ang pagiging pananatili nila sa katapatan sa pagsunod sa pamamahala ni Ali.
Tulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na palaging ipinagbibilin niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga propeta na kanyang ipinadadala at mga sugo na kapag dumating ito yung tulungan, sumunod sa kanya. Ganon din ang sinabi nila na si Ali, hadayaan na sinasabi lang ipinagbilin din ito sa mga propeta na kung saan kapag dumating ang kanyang misyon sa mundong ito ay manatili ang katapatan at pagsunod sa kanya. Ito'y pinagbilin sa lahat ng propeta at mga sugo, Ali lang. Nakailagay ito sa tafsir nila na tinatawag na Burhan al-Bahrani. Hindi lang ito. Ito ay nakatala rin sa aklat nila ng Usulul al-Kafi. Ito'y major reference ng mga sektang ito. Volume 1, page 437. Anna wilayata Ali أن ولاية علي مكتوبة في جامعات صحف أنبياء. Dito sinabi nila na ang pamamahala ni Ali ay nakasulat sa lahat ng talaan ng mga propeta. See? Anna wilayat Ali maktuba fi jami'ati suhufi anbiya. Dito sinabi nila ang pamamahala ni Ali radhiyallahu ay nakatala sa lahat ng talaan ng mga propetang may daladalang talaan. Ganon din sa mga sugo. Ngayon, dumako tayo sa pangalang Shia sa Islamic pagkasaysayan, Islamic history. Sa maagang kasaysayan ng Islam, ang ngalang Shia ay pagsunod at pagbibigay katapatan o pagbibigay tulong. At ito ay matatagpuan natin sa panahon sa pagitan ni Ali radhiyallahu anhu at Muawiyah radhiyallahu anhu. Ang pangalang Shia ay ginamit din sa panahon nila. Ang tagasunod ni Ali ay tinawag na Shia. Tinawag silang Shia, Shia ni Ali. At ang tagasunod naman ni Muawiyah radhiyallahu anhu ay tinawag din ng mga Shia. See? Sa makatwid, ang salitang Shia ay hindi lamang ito sa tagasunod ni Ali na kanilang iniklaim na kapag ikaw ay Shia, ikaw ay tagasunod lamang ni Ali o ng may bahay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay hindi totoo. Ginamit dito sa panahon din ni Muawiyah na ang salitang Shia o tagasunod ni Muawiyah ay Shia. In fact, ginamit din ito ni Muawiyah sa kanyang mga tagasunod ang salitang Shia. So, ibig sabihin, hindi lang kay Ali. Sa panahon nung unang panahon sa kasaysayan Islamiko na ang katawagang Shia ay para lamang kay Ali o sumusunod lamang kay Ali. Ito ay hindi totoo. In fact, sa dokumento ng tahkim o judgment sa pagitan nila, ang pagtititulo sa pagitan nila, ang pagtatalo sa pagitan nila Muawiyah at Ali radhiyallahu anhum ay naganap. Sinabi dito, Hada matakhada alayhi Ali ibn Talib wa Muawiyah ibn Sufyan wa syi'atuhuma. See? Ano sabi nila? Ito kung ano ang kanilang napagkasunduan sa pagitan nila Ali ibn Abu Talib, ibn Talib at Muawiyah ibn Sufyan at ng kanilang mga Shia. Tagasunod. See? So makikita mo rin dito na kung saan tinatawag ang bawat tagasunod nila sa magkabilang panig na Shia. Ibig sabihin, tagasunod at nagbibigay ng katapatan o tulong sa kanilang namumuno. So hindi lamang ito kay Ali. Sinabi din ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ang termong Shia ay hindi lang ito kay Ali. Ginamit sa panahong iyon mula sa kasaysayan ng aklat na kung saan matatagpuan sa kanyang aklat ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa pinamagatang Minhaj as-Sunnah Volume 2, page 67. Na kung saan sinabi din ito ni Muawiyah, gaya na sabi natin, ginamit din niya ang terminong Shia sa kanyang mga tagasunod. So ang terminong Shia ay hindi lamang para sa mga sumusunod kay Ali sa panahon ngayon, kundi ang mga sumusunod at bibigay tulong ay tinatawag nilang Shia noon. Ngunit ng kanila ay sirain ang pangalang ito na kung saan sumusunod sa Quran at Sunnah ay mas minabuti nilang tawagin na lang silang Ahlus Sunnah wal Jamaah sapagkat sinisira nila noon ang tamang pakahulugan
ng Shia. Ngayon ay tinatawag silang mga Shia Rafida. Kapag ikaw ay Shia, tagasunod lamang ni Ali, ito ay mali. Sapagkat nakita natin sa kasaysayan ng pang-Islamiko, hindi totoo na kay Ali lamang ginagamit ito. Sa makatwid ang salitang Shia, ito ay para sa lahat. Hindi lamang para sa tagasunod ni Ali. Ang sino mang sumusunod at nagbibigay ng tulong sa panahong yaon ay tinatawag na Shia. Hindi lamang kay Ali, tandaan natin ito. Anila ang pagsasimula na inaako nila na ang Shia, kapag sinabi mo ito'y nangunguhulugang sumusunod ka lang kay Ali radhiyallahu anhu, nagsimula lamang ito ayon sa mga scholars natin pagkatapos mamatay ni Al-Hussein at pagkatapos mamatay, o ang iba naman ang sabi nila ay pagkatapos mamatay ni Ali radhiyallahu anhu. So sabi na, pagkatapos mamatay ni Al-Hussein, doon lang ito ginamit ang salitang Shia na tanging tagasunod lang ni Ali, o sabi naman ng iba, nung mamatay si Ali radhiyallahu anhu. Ang sabi naman ng iba, na sinabi ni Al-Mas'udi, Marudud Dahaba, Volume 3, page 100, wa fi sanati kamis wa sittin taharrakati Syi'atu fil Kufa. Sinabi nila after 65 Hijra, itinatag ang sektang Shia sa Kufa. Dito itinatag ang salitang tagasunod ni Ali. Ibig sabihin sa unang panahon ay hindi ito ginagamit para lamang kay Ali. Ibig sabihin huli na ng kanilang ginamit ito. Tandahan natin ang salitang Shia. Sa unang henerasyon, ang Shia ngayon ay magkaiba. Hindi magkatulad ang Shia sa unang henerasyon at ang Shia ngayon. Kaya ang tawag nila ngayon sa mga Shia sa panahon natin ay dinudugtungan nilang itong Rafida, deniers o deviation sect. Dinugtungan nila itong Rafida. Kaya naman pag sinasabi natin Shia sa panahon natin, lagyan natin ng Rafida, the Rafida. Sapagkat ang salitang Shia, alam natin sa unang henerasyon ay wala itong masama sapagkat pagpapakita ito ng tagasunod at pagpapakita ng suporta sa mga namumuno tulad ng pagbibigay ng suporta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tulong sa kanya ng kanyang mga kasamahan. So sila ay tatawaging mga Shia sa ganito. Ngunit sa panahon natin ay hindi na ganito. Tinibala nila ang proseso ng ibig sabihin ng pakahulugan ng Shia sa kanyang orihinal na kalagayan. So, samantalang ang mga Shia noon, bagamat sila ay tinatawag na Shia, sila pa rin ang katotohanan ay Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Ang kanilang panimula at ang kanilang sinusunod ay pamamaraan pa rin ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sinabi din ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang naunang Shia sa panahon ni Ali radhiyallahu anhu ay nagbigay ng higit ng pagkagusto kay Abu Bakr at Umar. Pakatandaan natin, ang unang mga Shia sa panahon ni Ali radhiyallahu anhu ay higit na nagbibigay ng pagkagusto, paggalang kay Abu Bakr at kay Umar radhiyallahu anhu kaysa kay Ali radhiyallahu anhu. Mula sa kanyang Aklat ng Bid'ah at Sunnah, Volume 2, page 60. Sa makatuwid, ang sino mang tinatawag niyang Shia ang kanyang sarili, ang kanyang sinusunod, tinatawag niya ang kanyang sarili na Shia, ngunit pinahihigit niya si Ali radhiyallahu anhu kay Abu Bakr at kay Umar radhiyallahu anhum, siya gumawa ng pagsalungat sa mga taong Shia na nauna sa panahon sa kasaysayan ng Islam. Gumawa siya ng pagsalungat sa tunay na mga Shia sa unang panahon sa kasaysayan ng pananampalataya Islam. At dapat din tandahan natin ang sinabi ni Imam Ali radhiyallahu anhu na noon sa Al-Kufa na nabanggit natin ito ng una pa kanina sa paksa natin, na nagbigay siya mismo ng pagpapatunay,
pagpapatotoo mismo galing sa kanyang sarili na ang pinaka-the best, pinakamagaling, mabuti sa umma pagkatapos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakr at si Ammar radhiyallahu anhu. Ito'y mula sa kanya. Kaya ang sino mang nagsasabi na siya ay siya at ipinahihigit niya si Ali radhiyallahu anhu kay Abu Bakr at kay Umar radhiyallahu anhu, pinasinungalingan niya si Ali radhiyallahu anhu. At siya ay hindi karapat-dapat tawagin siya sapagkat siya ay sumasalungat sa sinasabi niyang sinusunod niya si Ali radhiyallahu anhu. Alalahanin natin ang naunang siya na kung saan sumusunod at nagbibigay tulong sa sugo ay hindi ipinagpatuloy ngayon ng mga Shia ang katalisayan at pananampalataya ng mga naunang Shia. Hindi ito napatuloy ng mga Shia sa panahon natin ang mga Rafida. Sa panahon natin ngayon, sila ang tinatawag na Shia Rafida. Si deceptionist, rejectionist, the liar, the deviationist, ito ang mga Shia sa panahon natin ngayon. Ang mga Shia sa ngayon ay katulad ng mga maskara na itinatago ang kanilang mga mukha. Upang sa ganun ay tawagin ang mga tao tungo sa daan na ito ay kung saang daang patungo sa pagkawasak, ay hindi daan patungo sa landas na matuwid. Sa makatuwid, hindi sila karapat-dapat tawagin Shia, kundi ang nararapat sa kanila ay tawagin silang mga Shia Rafida. Tandaan natin, ang sino mang nagsabi na siya ay Shia at tagasunod lamang ni Ali, ito ay wrong. Ito ay mali. Ito ay malaking mistake. Ang ibig mong sabihin, kung ikaw ay tagasunod lamang ni Ali, si Ali ay Shii sa iyong gustong ipawahiwatig sa mga Muslim, ito ay mali. Ibig mong sabihin, si Ali ay Shii at kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak ay Shii. Ito ay mali. Sapagkat walang kinalalaman sa sinasabi niyo si Ali radhiyallahu anhu. Tandahan natin ito. Silang nagsasabi na tagasunod ni Ali na sila ay Shia, sila sa katotohanan ay hindi tagasunod ni Ali radhiyallahu anhu. At hindi rin sila tagasunod ng pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanilang ipinalalaganap na katuruan sa ngayon ay taliwas sa turo ni Ali radhiyallahu anhu at sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ayon sa paniniwala ni Ali at ng kanyang pamilya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, salungat sa kanilang mga itinuturo ng mga Shia sa panahon natin ngayon. Sa makatuwid, sapat na silang tawaging mga Shia rejectionists, mga Shia. Dinidistort nila ang kautusan sa Quran at sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin, ang sino mang nagmamalaki na siya ay tagasunod ni Ali radhiyallahu anhu, na siya ay Shia, pagkatandahan natin, hindi sila tagasunod ni Ali radhiyallahu anhu, sapagkat ang turo ni Ali radhiyallahu anhu ay hindi turo ng Shia sa panahon natin ngayon. Ang turo ng pamilya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi turo ng mga Shia sa panahon natin ngayon. Ang turo ng mga anak ni Ali radhiyallahu anhu ay hindi turo ng mga Shia sa panahon natin ngayon. Kaya naman sila ay hindi karapat-dapat tawaging Ahlul Bayt o Shia. Sila ay karapat-dapat tawaging Rafida. Ito ang karapat-dapat na pangalan sa mga taong ito na kung saan nagpapanggap na matuwid na relihiyon. Ngunit ang katotohanan ay sinisira nila ang matuwid na relihiyon ito. Gawin itong baluktot na relihiyon. Hanggang sa muli, subaybayin natin ang mga seryeng ito. Insyaallah marami kayong matututunan sa mga sektang ito kung ano mayroon silang nakatotohanan at paniniwala. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.